Gamit ang wind pressure, lumuhad siya. Ang oso ay sumugod patungo sa ulo nito at bumaril gamit ang isang bowl ang apoy. Nagulat ang halimaw sa biglaang pag-atake na ito, kaya hindi niya ito naiwasan. Nag-init ang kanyang ulo, at siya ay umungol habang siya ay umuungol. Hinawakan ng bida ang dila nito, pilit na binuka ang bibig, at ipinasok ang kamay sa loob ng bibig nito. Tinanong niya ang Memento kung ito ay ganap na nasa loob, dahil alam niya na kahit gaano katigas ang panlabas ng halimaw, mas mahina ang loob nito, at ginamit niya ang arko upang supilan ito. Ginamit niya ang sinumpaang pagkain sa halimaw na ito at hinigop ang lahat ng mana nito, na ikinagulat ng lahat dahil imposible ito. Tinawag nila siyang halimaw, dahil labag ito sa batas ng universo. Ngunit hiniling ng ibang elder na pigilin ni Elder Paris ang kanyang dila, dahil wala silang ibang pagpipilian. Maaaring ito lang ang pagkakataong makukuha nila, dahil wala nang iba pa para sa kanila. Ang isa pang elder, si Olivia, ay humingi ng paumanhin kay Ilayana, sinabing hindi siya naniniwala sa kanya. Tinanong ni Ilayana kung ano ang binabalak nilang gawin ngayon. Ano pa ang magagawa nila? Wala silang choice kundi payagan siyang maglinis ng piitan dahil ang piitan na iyon ay isang treat din para sa kanila. Tinanong nila ang kanyang pangalan, at sinabi niya sa kanila ang kanyang pangalan. Sinabi ng matanda na para matupad ang kanilang kahilingan, itinaya niya ang kanyang buhay upang ipakita ang kanyang kakayahan. Ngunit una, nais niyang magtanong sa kanya para sa isang dahilan para sa unang pagkuha ng relic mula sa Ilyana. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam na ito ay isang relic at walang intensyon na kunin ito mula sa kanya dahil gusto niyang hamanin ang pulang puno. Pumayag silang huwag siyang pigilan, ngunit ayaw nilang suportahan siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing supply. Sinabi ni Memento na napupuot siya sa kanya dahil siya ay tao. Gustong sumama ni Ilayana sa kanya, ngunit hindi siya pinayagan ng matanda. Sinubukan niyang hikayatin siya, dahil ang piitan ng pulang puno ay nasa ibang antas mula sa iba pang mga piitan, at gaano man siya kalakas, ang pagpapadala sa kanya doon mag-isa ay mapanganib. Inulit ng matanda ang kanyang mga salita, na nagsabing ito ay para sa ikabubuti ng kanilang mga tao, ngunit kailangan pa rin niyang managot sa pagkawala ng relic. Ayaw niyang sabihin sa kanya na hindi niya ito matutulungan sa clearance ng dungeon na ito at nag-iisa lang siya. Alam ni Memento na hindi nila gustong ipadala ang kanilang mahalagang duwende sa isang mapanganib na piitan at mas matigas ang ulo kaysa sa mga duwende. Naiintindihan din ng bida ang kanilang dahilan, at sinabi ng matanda na hindi siya makumbinsi kung hindi siya sumang-ayon. Nabigla si Ilayana at may gustong sabihin, ngunit inutusan nila itong manatili doon bago pa man ito makapagsalita dahil nag-aalala ito sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Stek at tinanong kung nakalimutan niya na lumalakas ang kanyang artifact sa tuwing naglilinis siya ng piitan. Kumpiyansa niyang tiniyak sa kanya na mas malakas siya kaysa noong una niya itong nakita, kaya hindi siya dapat mag-alala dahil hindi siya mahina gaya ng iniisip ng mga duwende na iyon tungkol sa kanya, at wala rin siyang planong mamatay. Inutusan ng matandang duwende si Esther na ibalik ang kanyang kagamitan at tinanong kung kailangan niya ng anumang mga panastos. Humingi siya ng ilang gayuma, kaya umalis sila patungo sa piitan ng pulang puno. Samantala, malapit sa piitan, sinubukan ng mga strider na pigilan ang mga ugat na iyon na dumaan sa hangganan na kanilang nilikha. Tinutukan ng kanilang kapitan na si Nazir ang mga ugat na iyon at inutusan ang kanyang mga kasamahan na harangin sila sa lahat ng paraan. Inatake niya ang mga ugat at nagawang sirain ang ilan sa mga ito. Inalerto ng kanyang kapwa ang kapitan na mag-ingat habang inaatake sila ng mga ugat, at nagtaka sila kung gaano kalayo ang reinforcement. Ngunit bago pa niya maiiwasan ang mga ito, nakuha siya ng mga ugat na iyon, buhol-buhol sa kanyang katawan, tumagos sa kanyang balat,
at nagsimulang sumipsap ng dugo mula sa kanyang katawan. Lumitaw ang bida, inatake ang mga ugat na iyon gamit ang bowl ang apoy, at iniligtas ang kapitan ng duwende na si Nazir mula sa pagkasipsap na tuyo at namamatay. Natuwa ang lahat na dumating na ang mga reinforcement at sa wakas ay makakapagpahinga na sila. Ngunit natigilan sila nang makita ang tao doon. Ang kapitan ay nakaupo at nagtanong kung ano ang nangyari at kung ang kanilang mga tao ay dumating na, ngunit siya rin ay nabigla nang makita ang isang tao sa kalaliman sa madilim na kagubatan. Siya ay pinupuntirya nila, ngunit binalaan sila ni Ada na huwag manggahas na hawakan ang taong iyon, dahil puputulan niya ang mga paan ng taong nang ahas na sumuwi sa kanya. Natigilan sila, pati si Ada ay pumanig sa kanya. Tinanong ng kapitan si Jester kung bakit may kasamang dalawang strider sa isang tao at nagtaka kung anong klaseng magic ang ginagamit niya. Nagulat din si Jester, at hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. Ipinarating niya sa kanila ang kanilang nakatatandang utos, na nagsabing siya na raw ang huli at tanging pag-asa nila laban sa piitan na iyon. Sinunog ng pangunahing tauhan ang lahat ng ugat sa labas at ikan-away ang kanyang kamay patungo sa duwende habang papunta siya sa loob ng piitan. Samantala, sa nayon ng duwende, tinanong ni Ilayana ang kanyang lola Olivia kung bakit niya ito pinigilan na sumama sa kanya. Inaasahan niyang ipapadala siya ng kanyang lola sa pulang puno, ngunit walang pagkakataon na papayagan siya nito. Tinanong niya siya kung alam niya kung ano ang natitira sa kanya matapos mawala ang kanyang manugang at ang kanyang nag-iisang anak na lalaki sa piitan ng pulang puno. Nag-iisang apo niya ito, ngunit nag-aalala siya sa kanilang namamatay na mga tao, at kapag natalo ang kanilang sundalo sa frontline, hindi lang lahat ng duwende ay malipol, kundi pati na rin ang buong kagubatan ay magiging piitan. Kung gusto nilang samantalahin ng husto si Sexalir, suportahan nila siya hanggat maaari. Namangha ang kanyang lola, dahil akala niya ay siya na ang kanilang pinakamagandang pagkakataon. Hiniling niya na itigil na niya ang pagsisinungaling sa sarili dahil patay na si Kain. Ang pagpunta sa Red Tree ay hindi maibabalik ang kanyang ama. Pinigilan sila ng iba pang matatandang duwende, dahil hindi ito ang tamang oras para mag-away, dahil kailangan nilang maghanda para sa pinakamasama, at ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi exception. Gaano man kalakas ang taong iyon, mahihirapan pa rin sila kapag nabigo siya, kaya kailangang magkaroon ng isang komprehensibong backup na plano. Nagulat sila nang marinig ang tungkol sa plano at iniisip kung gusto niyang pumunta muli sa kagubatan, at pinatunayan niya na, kahit na siya ay walang halaga kumpara kay Kain, dapat itong magdala ng kapayapaan sa mga duwende ng ilang panahon. Samantala, sa piitan ng pulang puno, ang mga kalansay ng mga duwende ay nagkalat kung saan-saan. Ang kapaligiran ng piitan ay medyo matindi mula sa simula. Sumang-ayon ang bida, dahil halos matikman niya ang amoy ng dugo sa hangin, na medyo mas malala kaysa sa kanilang unang piitan. Sinuri ng bida ang lugar at nakakita ng mga halaman sa piitan, kaya nagtanong siya tungkol sa kanyang mga artifact at kung may alam ba siya tungkol sa mga halaman na ito. Hindi niya naaalala ang mga bagay na ito na umiiral sa kanyang mga alaala at ipinagpalagay na ang mga ito ay malamang nakakaiba sa piitan ng pulang punong ito. Siya ay tinagubilinan na huwag hawakan ang anumang bagay at itulak. Nag-aalala siya dahil kung bumagsak siya dahil sa mga status ailments, maaari silang maging bahagi ng piitan na ito. Aware siya, at hindi niya gustong tuklasin ang isang karimari-marim na piitan na tulad nito habang tinatakpan ang kanyang bibig. Dahil sa mabahong amoy na iyon ng dugo, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paghahanap ng landas. Namangha si Memento nang makita kung saan napunta ang pangunahing tauhan, dahil akala niya ay may gusto siya. Siya nga pala, sumusulong siya, at ang kanyang kasanayan sa paghahanap ng daan ay hindi rin gumana sa unang piitan.
Ipinaliwanag ng bida na magagamit niya ito sa mga dungeon na nakabatay sa halaman ngayong na-clear na niya ang isa, at nakarating na sila sa tamang lugar. Iniisip niya kung naisip niya na pumunta siya doon ng walang plano, dahil alam niya kung gaano karaming karanasan ang mayroon siya. Ang mga ugat ay umabot hanggang dito dahil sila ay nasa ibabaw ng isang ilog sa ilalim ng lupa. Inilabas niya ang kanyang espada at tinanong ang kanyang artifact kung alam niya ang pangmatagalang epekto ng ilog. Inatake niya ang mga ugat gamit ang kanyang espada, at nang ilabas niya ang silindro ng gas, nagdulot ito ng pagsabog na bumagsak sa lupa. Bumaba siya at sinagot na sinkhole ang epekto nito. Akala niya may nakita siyang halaman sa ilalim ng lupa. Nakilala niya ang mga ito bilang pamilyar at nakaramdam ng hindi mabata na baho. Lumapit siya sa bulaklak at nakita niya ang isang duwende sa loob ng bulaklak na sobrang dehydrated. Hindi maramdaman ni Memento ang anumang kasinungalingan mula sa duwende na iyon. Isinasaalang-alang ang baho na nagmumula sa silid na iyon, ipinapalagay niya na ang lahat ng nasa pouch na ito ay malamang na isang duwende. Ang ilan sa mga ugat mula sa likuran ay umaatake sa kanya, ngunit dahil sa kanyang husay, automatic reflex, na panandali ang nagpapataas ng oras ng reaksyon pagkatapos ng activation, pinutol niya ang mga ugat na iyon gamit ang kanyang espada. Hindi nila siya hinahayaang istorbohin ang kanyang pagkain, ngunit wala rin siyang planong hayaan siyang kumain ng mapayapa, kaya handa siyang patayin sila mamaya. Inilabas niya ang buhay na Olaf sa mga pouch na iyon at sinubukang gisingin ang isa sa kanila. Pagkatapos niyang magising, tinanggap siya ng pangunahing tauhan at tinanong kung alam niya kung nasaan siya. Nagulat ang duwende nang makita ang tao at sinabi na sila ay nasa piitan ng pulang puno, at nang may luhang mga mata, sinabi niya sa kanya na mamamatay silang lahat. Nagalit ang bida at sinampal siya. Sinabi niya sa kanya na huminahon at tumahimik, dahil hindi pa siya pumasa. Kaya bakit siya takot na takot? Hindi siya dapat matakot sa mga halamang iyon. Binigyan niya siya ng escape school at inutusan siyang gamitin ito para umalis kapag nagising na ang lahat. Dahil kailangan niyang umalis ngayon, kinuha ng duwende ang kanyang kamiseta at hiniling na maghintay siya dahil kailangan nilang iligtas siya. Nagtaka si Stitch kung ano ang sinasabi niya, dahil nasuri na niya ang lahat ng mga pouch. Iginiit ng duwende na mayroon pa ring isang tao, dahil siya lang ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Ayaw niyang umalis maliban kung sumama sa kanila ang taong iyon, at iniisip niya kung sino ang kausap niya. Sabi ng elf, mabait na Draenor, hawak siya ng puno at sinisipsip ang dugo mula sa kanya. Namulat si Kain at inisip kung kulang pa ba sila, pero pilit pa rin nilang iniipit si Morna sa kanyang katawan. Nasa limitasyon na niya ngayon, kaya hindi na niya ito maibibigay kahit na gusto niya. Nagulat siya sa biglang pagsulpot ng bida doon. Natuwa ang kapwa niyang duwende nang makita siya roon at tinawag siya, ngunit laking gulat nila nang makita ang kalagayan niya dahil natatakpan siya ng mga ugat. Nagulat ang bida, dahil mukhang masakit ito, at hiniling ang duwende sa kanyang likod na bumaba sandali. Sinugod niya si Kain at ipinaliwanag na baka medyo masakit ito, ngunit dapat niyang tiisin. Hiniling ng isa pang duwende na maging mas malumanay siya kay Kain. Inalis niya siya sa hawak ng punong iyon at inutusan ang duwende na paalisan siya kung may oras siyang magreklamo tungkol sa pagiging banayad at gumamit ng mahika upang gamutin siya ng Gayuma. Dahil lalala siya sa isang Gayuma, inutusan niya itong umalis, dahil baka gising na ang iba ngayon. Habang umaalis, nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanila at sa balumbon. Pagkaalis nila, pinag-isipan niya ang kanyang pangalan at ipinalagay na maaaring kamag-anak niya si Ilyana, at sumang-ayon si Memento kung sino pa siya. Iniisip niya kung ligtas bang paalisan siya ng mag-isa, kahit na nasa kanya ang escape scroll. Sigurado siyang hindi siya aatake hanggat hindi siya nakakabalik kasama ang isa pang nakaligtas.
Ramdam niya na ang may-ari ng piitan sa likod ng pader na iyon ay nauuhaw na hawakan siya, na ikinagalit niya. Gumamit siya ng isang pagsabog ng hangin sa dingding na iyon, na lumikha ng isang daanan para sa kanya. Salamat po sa panonood.